The 700 Club Asia, susunod na. Naging addict talaga ako sa sex, sa mga lalaki. Siya si Sherwin Quezora. Lumaki sa piling ng mga tiyahin kaya naman nabansagang lambutin. Bagay na ikinagalit ng kanyang ama. Sobrang galit na galit yung father ko na parang doon na nag-start na bading yung batang yan. Na father ko, nung bata ako talagang kung ano-anong ginagawa sa akin, binubugbog ako. Talagang andyan yung hindi niya ako matanggap. At sa kanyang murang edad ay namulat ang kanyang isipan sa pita ng laman. Ang nangyari, merong kaibigan yung pinsan ko. Sa Tayog, Pangasinan yun. At ang nangyari, na child abuse ako. Tila hinahabol si Sherwin ng ganitong sitwasyon. Kaya naman minsan pa'y nahulog na naman siya sa bitag na ito. Tapos sabi nung kuya ng kalaro ko, gusto mo bigyan kitang pera? Sige, ito gawin mo sa akin. Tuluyan na ngang niyakap ni Sherwin ang pagiging bakla. Ang tawag nila sa akin, bugaw, pokpok, baboy. Bukod pa rito, naging buhay rin niya ang drugs, alak at sigarilyo. Hanggang sa dumating yung time na nagkasakit ako. Trangkaso lang siya actually. Hindi ko alam, yung trangkaso na yun, nagkaspat na ako sa lungs. So kinakailangan kong umuwi para maggamot. Pero ang nakakalungkot, wala akong pambili ng gamot. ang pangyayaring ito ang naglapit kay Sherwin sa Panginoon. May katext ako that time, pinsan ko. Sabi niya sa akin, Weng, lapit ka sa Diyos. Sabi niya, bakit hindi mo subukang humingi ng tawad sa Diyos? Bakit hindi mo subukan na lumapit sa Diyos at maniwala ka sa Kanya? Sabi ng pinsan ko sa akin, maniwala ka si Lord na magpapagaling sa'yo. Dahil dito ay nagdesisyon siyang isuko ang buhay sa Panginoong Hesus. Subalit hindi naging madali ang paglalakbay ni Sherwin tungo sa landas ng pagbabago. May sumunod sa akin lalaki, mas nagubad sa harap ko. Tara, diba ito gusto mo? Pero nung mga panahon nanginginig ako nanginginig ako, teka lang, ang tagal na to, ang tagal ko itong di na-experience ha. Parang sige gawin mo na, one time lang. Na parang nanginginig ako, nanginginig talaga ako. Pero nung time na yon, nanalo si Lord. Bagamat mahirap ay nanindigan si Sherwin sa bagay na alam niya na tama, ang magpakalalaki. Dati pag tinatanong mo, sino si Sherwin? Ano ang buhay mo? Paano ka nababuhay? Nababuhay ako yan, sa mga bisyo, hard work, sa pagpapakababoy, pagpapakabuhay, pariwara. Pero ngayon, sino ka? Paano, saan ka nabubuhay? Ano ang buhay mo ngayon? Ang buhay ko ngayon, si Lord. Alam mo, Iko, marami talaga ngayong confused no, sa gender nila. Parang, kasi nangyayari, parang personal preference na yun nangyayari. But, wag natin kalimutan yung disenyo ng Diyos ay lalaki para sa babae. At kung hindi natin tinatanggap yun, we are rebelling from God. At ang nangyayari ay ganyan. Lalo lang silang vulnerable sa sorrow. Kasi biro mo, pinapalagay nga nila na babae sila trapped in a man's body. Therefore, kung yun ang paniniwalaan mo, ay maghahanap ka ng true love. Hindi naman darating yun dahil I don't think na ang isang lalaki ay may in love sa kapwa lalaki. Tama, totoo yan. Saka alam mo, siyempre, sinasabi nila yung iba ay dumaan sa iba't ibang experiences or backgrounds. Yung iba ay na-abuse, or yung iba nagkulang ang mga magulang sa pagpapalaki sa kanila. Pero alam niyo po, merong isang perpektong ama na maaring magbalik sa inyo ng mga ninakaw sa inyo. At walang iba yan, kundi ang ating Panginoong Diyos na nasa langit. At handang-handa siya na, because He designed us to be complete. He designed us to be men, He designed us to be women. So He is the perfect teacher on how we can live our lives that is honorable and pleasing to Him. Alam niyo po, sabi sa Biblia, sa mga huling araw, lalaganap ang kamunduhan at kasamaan. Pero ang lahat ng tumawag kay Jesus ay maliligtas. Gusto ba ninyong makasama sa mga katulad ni Sherwin? Masaya na. Ganap na ang buhay sa piling ni Kristo. Manalangin po tayo.
Amang Banal, marami pong salamat sapagkat tunay na ikaw ang Diyos na aming masasandigan. In you there is no changing. You are absolute. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong disenyo sa amin ay mananatili.